Okay, itong last batch of 14 Filipinos fleeing from Gaza have arrived in Manila. Pero kahapon pa dumating, pero kailangan natin kuhanan ng update si Reynald Pawid of News 5 over the phone, para malaman kung kamusta na itong mga kababayan natin na dumating na dito sa ating bansa. Reynald? Yes, good afternoon, Patrick, Jovir, and Ronald. Dumating na kahapon yung last batch nitong mga Pilipino na nandoon sa Gaza. So 14 yung nakarating dito sa Pilipinas. And sabi nga ng Department of Foreign Affairs, ay in total ay 156 yung lahat ng Pilipino na naka-exit na doon sa Rafah crossing or sa Rafah border patawid ng Egypt. So may isa tayong Filipina nan o madre na piniling manatili doon sa may Gaza Strip to serve the ministry and para maalagaan din yung mga bata na biktima nga nitong gyera. Sa huling impormasyon na nakuha natin doon sa may Philippine Embassy in Israel ay sinabi nga nila na itong madre ay nag-commit talaga na hindi makauuwi ng Pilipinas kahit na anong mangyari. So, ginagalang naman ito ng Philippine government pero rest assured na once na magbago yung isip ng madre ay pwede nilang ilakad ulit ito sa government of Egypt naman para makatawid nga ulit doon sa borders. So ang problema ngayon ay ang tinitignan nga kung saan pwede nga mabigyan ng oportunidad itong mga kababayan natin na umuwi rito sa Pilipinas. And of course, patuloy pa rin yung conflict ng Gaza and ng Israel na at hindi pa rin nila ma-sure kung kailan pwedeng bumalik ng Gaza itong ating mga kababayan na nakalikas na roon. Okay, Rangel, yun na nga, sure tayo na karamihan sa kanila umuwi na sa kanilang mga tahanan while awaiting for other opportunities. Pero meron bang assistance sa ibigay ating gobyerno para sa kanila na nawalan sila ng source ng kabuhayan? Yes, Patrick, Jovi, and Ronald, with regard to the assistance, first, meron na 50,000 pesos na each, from OWA and BMW, each family will receive 50,000 pesos. And of course, may mga reintegration program din at psychosocial intervention dahil nga galing sila doon sa war. Pero ngayon, ang tinitignan ay yung long-term sana na maibibigay na tulong at naghahanap na rin ng mga partner na mga company to accompany these people, this citizen na para nga makapag-jump in na agad sa work and makakuha ng stable job dito sa Pilipinas. Daniel, may estimate ba yung ating gobyerno kung ilan pa yung natitirang Pinoy sa Gaza? So far, we only have one Filipino there, yung nan o yung madre na nagsaserve doon sa isang simbahan doon. And sinabi niya, even before this conversation, nakausap natin si DFA Undersecretary Ed De Vega, sinabi niya na choice daw nitong madre na hindi nga lumabas doon sa Rafah crossing even though nag-open ito for more than 5 times for Filipinos. Pero ngayon, sabi nila, if ever na magbago yung isip ay willing ang Philippine government to have a talk again with the Egyptian government para nga mapalabas itong madre. So, Reynald, wala nang natira talaga na Pinoy sa Gaza? Yung bang ibig mo sabihin? Yes, in total, there's no more Filipino there, only the Filipino nun. Anong pangalan ng madre, Reynald? Dahil mahalaga na makilala ng mamamayan natin itong madre na ito dahil yung kanyang heroism ay hindi maliit, no? Ang pangalan ng madre ay kilala lang siya sa Sister Anne, At ito nga ay from wait, I have to check na details para hindi tayo. Okay. That was Reynald Pawid of News 5. Reynald, thank you for your time. Thank you.